Kaya yung salitang therefore, babalikan mo lang yung mga naunang bago niya sinabi yung therefore. Chapter 4 verse 25, isi-simplify ko, isa-summarize ko, is about the gospel. Gospel pa rin po. Kaya napakalaga. At ano po yung gospel? Tanungin ko po kayo. Okay. In summary nun is about yung kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay ni Jesus. Okay. Bakit kamatayan? Yun ang kabayaran ng kasalanan. Para pag nabayaran yung kasalanan, ano marireceive po natin? Forgiveness. Okay? Ano yung forgiveness sa Tagalog? Kapatawaran. Okay? So yung kamatayan niya ay kapatawaran ng kasalanan. Sa mga taong, of course, na nag-trust. Amen? Amen. Ano naman yung pagkabuhay niya? Okay, yung isang word is justification. Okay? Pero ang justification, kung tatagalogin niyo yan, kahit sa translation ng Tagalog, makikita nyo, sa ibang translation ng Tagalog, like example, sa Mabuting Balita, yung isa naman, translation rin to sa Tagalog, meron silang dalawang gamit ng salita sa salitang sa English na justification pag tinagalog. Yung isang salita is napawalang sala. Okay? So, kung titignan nyo yung napawalang sala, kapatawaran din ng kasalanan yun, kaya napawalang sala. Tama po ba? Yes. Okay. Yung isa naman, pagiging matuwid. Okay? Kaya yung salitang justification nga, ay mas malalim yun. It's about forgiveness and righteousness. Okay? At yung forgiveness, ibinibigay sa atin yun ni Lord. Hello? Amen. Hindi po natin in-attain yun. Ni-receive lang natin yun through faith. Nakuha niyo po? Ganon din ang righteousness. Hindi rin po natin na-attain yun. Okay? Pag sinabing na-attain is ginawa. Kung hindi, ni-receive lang din uli natin yon through faith. So, tingnan po natin yung verse, chapter 4, verse 25. Yan po ang sinabi. Kung titignan nyo sa scripture, makikita nyo, yan nga po yun. Ibig sabihin, makikita nyo kung gaano ka-context yung ating pinag-uusapan. Ito po yung Romans chapter 5, verse 1. Yan yung una ng chapter 5. Ito naman yung huli ng chapter 4. Sabi, He was delivered over to death for our sins. So kapag sinampalatayaan mo yung kanyang kamatayan, yung kasalanan mo ay napatawad na because you believe, you put your trust sa ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan. Kasi nga, ang salvation is a gift of God na dapat nire-receive. Okay? Kung si Jesus ay namatay, kailangan yung ginawa niya, pinaniwalaan mo, ni-receive mo yon na ang kamatayan mo, Jesus, ay para sa kabayaran ng kasalanan ko. So, ni-receive mo personally. And sabi nito, and was raised. So, ano naman yung raised? Ito yung resurrection. Okay? Sa Tagalog, muling pagkabuhay o pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. So, bakit siya nabuhay? He was raised to life for our justification. Ibig sabihin, pag sinampalataya mo ang kanyang muling pagkabuhay, yun ay magiging justification mo. And what is justification? Yun nga po, is about forgiveness and righteousness. Kaya pagkatapos niyan, gospel na yan na sinampalatayaan mo, yan ang sinabi niya, therefore. Nakuha niyo po? Yes. Amen. Ano nangyari nung sinampalatayaan mo? Therefore, since we have been Justified. Tama po ba? Yes. Justification, forgiveness and righteousness, dahil pinaniwalaan yung kamatayan at muling pagkabuhay, kaya tayo ay nagkaroon na-receive yung justification. Kaya ang sabi, therefore, since we have been justified. Okay? Justification, justified. Paano? Sabi, kung tatagalogin to, sa pamamagitan ng anong pinanampalatayaan nyo? Okay? Yung death and resurrection ni Jesus. Okay? Kung titingnan nyo nga,
paano na nila na-receive yung justification? Through faith. Sa verse 24 naman nito, kung titignan nyo, 24 ibig sabihin, inurong pa natin ng konti. By believing. Ibig sabihin tayo'y naniwala sa Diyos at sa ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So nakikita nyo yung mga tinuturo po natin, makikita nyo by context na doon sa scripture. Na sa Bible, sabihin nyo nga Bible. Sa Bible, ang faith tsaka believe sa Bible ha, hindi po sa dictionary ng tao o dito sa mundo. Sa Bible ay synonyms po sila, magkapareho. Yung faith, believe, and trust. Tuloy po natin. Therefore, since we have been justified through faith, ano na nangyari? Dahil na-justify tayo through faith, ano na nangyari? We have peace. We have peace with God. Okay? Through our Lord Jesus Christ, parang makikita nyo, parang redundant siya, pero ginagawa niya talaga simple na umiikot lang. Kasi yung faith mo, saan mo ilalagak? Kay Jesus. Kay Jesus, anong faith na nilagak mo kay Jesus? Sa ginawa ni Jesus na kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kuha po ba natin? Yes. So napakaliwanag si Jesus talaga ang daan ng kaligtasan. Naririnig po natin yan, right? Yes. Tama po ba? Yes. Pero, sinasabi nila yon, pero si Jesus ay nagiging isa lang sa mga daan. Pag sinabing mga, ano ibig sabihin nun? Marami. At si Jesus ay nagiging isa lang sa mga daan. Pero ang sinasabi natin, si Jesus lang ang daan. Wala nang ibang daan para ang tao ay maligtas, kundi si Jesus lang. Period. Pero, kailangan maliwanagan din tayo anong ibig sabihin ng si Jesus lang. Kasi meron naman, sige si Jesus lang, pero kasama na yun na panampalatayaan si Jesus at gumawa rin ng mabuti. Dahil turo rin ni Jesus yun, sasabihin nila, nakukuha nyo po. Pero dito maliwanag, si Jesus, na ilalagak natin yung faith ni Jesus. Okay, anong faith ang ilalagak natin sa Kanya? Paulit-ulit po, ginagawa ko rin sa inyo, sa Kanyang ginawang kamatayan para sa kabayaran ng ating kasalanan, sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo ay na-justify, hindi lang tayo napawalan sala, kundi na-declare tayong righteous. Kaya nga dahil tayo napawalan sala na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay ngayon ay may peace o kapayapaan sa Diyos. Itong kapayapaan nito, hindi itong tungkol, itong pinag-uusapan dito especially, okay, dito sa context na yan, hindi ito yung kapayapaan na natatakot ka sa dilim. Hindi ito yung kapayapaan na natatakot ka baka mayroong taggutom na mangyayari sa hinaharap. Kasi kapag ikaw ay natatakot, okay, ikaw ay nag-worry, nangangamba, okay, sa mga darating sa hinaharap na hindi mo alam kung anong mangyayari, ikaw ba'y may kapayapaan o wala? Wala. Lahat po? Wala. Pero hindi tungkol dito yon. Even though si God ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga bagay na yon, itong kapayapaan na tinutukoy dito, katulad ng ganito. Example ko sa ganitong example pero hindi eksakto. Pero para maintindihan nyo, na inatak na naman or binomba, kung hindi ba ako nagkakamali, sa Israel ba yun? Okay? And then, tinamaan yung kanilang oil doon. Ibig sabihin, nasusunog. Nakukuha nyo po? So, malaking sunog na nangyayari po doon. Sino kalaban ba nila? Iran. Okay. So, ang Iran ba, tsaka yung mga mamamayan sa Israel, ay meron silang peace? Wala. Together? Wala. Wala. So, yun yung peace na tinutukoy ko rin. Okay? Na between God, ayan o, between God, peace with God, between God at yung tao ay war. Nakukuha niyo po? Hello?
Nakikinig po ba kayo? So, hindi to tungkol na ikaw ay walang peace kasi natatakot ka sa mangyayari sa inaharap, baka magutom ka, baka magkasakit ka, wala kang perang panggastos. Hindi tungkol daan yun na wala kang kapayapaan. Kung hindi walang kapayapaan between God, with God, at sa atin. Kasi hindi pa tayo justified. So, at war yun. Okay? At dahil at war, okay, at walang peace, kung titignan nyo by context po enemy tayo ni God. Okay? Ganun po talaga yon. At merong wrath. Okay? Merong puot. Okay? Tingnan po natin Romans chapter 5, tingnan po natin. Romans chapter 5 verse 10. Umurong lang pa tayo ng mga ahead. Sabi nito, for if while we were God's enemies. Okay? Siguro baka may mga gumugulo sa isip nyo, pero hindi ko kaya kasi explain sabay-sabay. Kasi doon nga po tayo hahaba. Nakukuha nyo po? At sa mga nauna or sa mga susunod na bababasa nyo rito, parang may conflict, pero syempre lahat yun nare-reconcile. Okay? Kailangan lang iayos or itama. Okay? At maintindihan the way na explain sa atin. Sabi rin kasi dyan sa Romans chapter 5, nung tayo mga makasalanan pa, minahal tayo ng Diyos. Amen. Nakasulat yun sa Romans chapter 5. Okay? So, mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kahit hindi pa tayo nananampalataya, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga pinadala niya kanyang bugtong na anak si Jesus. Pero ang kalagayan natin, we are God's enemies. Okay? Kasi dahil we are not justified, yung kasalanan natin hindi pa bayad. Hindi nyo kaya baguhin yan. We need only to accept kung ano sinasabi ng Scripture. Kasi kahit anong version, ganun din po ang nakasulat. Okay? So, sa Romans chapter 5 verse 10, for if while, so noon pa, makikita nyo, meron rin talagang dyan, noon at yung nagkaroon ng pagbabago nung siya ay nakikristo na. So noon, hindi dahil noon ay gumagawa siya ng mabuti at ngayon ay hindi na siya gumagawa ng masama, hindi yun ang pinag-uusapan. Kung hindi, noon na wala pa siyang relasyon at ngayon na may relasyon siya, yun ang pinag-uusapan dyan. For if while we were God's enemies, tingnan nyo we were reconciled to Him through the death. Of course, hindi naman laging legalistic na kailangan nakasulat yung death and resurrection. Nakukuha nyo po? Acceptable naman na madalas at mas marami nababanggit yung death ni Jesus. Kaya nga, yung iba, ang nakikita lang nila na gospel is about the death of Jesus Christ. Okay? Nakukuha po natin yon. Hindi nila nakikita yung resurrection of Jesus Christ. Anong sense, anong significance ng resurrection ni Jesus. At pag hindi nakita yon, nakukuha, tingnan nyo po, pag hindi natin nakuha yon, akala lang natin yung ginawa ni Jesus para bayaran ang ating kasalanan. Tingnan nyo po at pagkatapos nun, tayo naman ang gagawa ng mabuti para panatiliin natin yung pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos. Nakukuha nyo po? Kasi ang naiintindihan lang nila, death. Ano tungkol yung death? Tungkol saan yung death? For our sins, for the forgiveness of sins. Tama po ba? Ano naman yung resurrection? Justification. Hindi lang tayo napawalang sala, kundi na-declare na righteous. So yung kamatayan ni Jesus, siya ang may gawa. Yung muling pagkabuhay ni Jesus, siya may gawa. Lahat to ni-receive lang natin. Kaya tayo naka-receive ng forgiveness and righteousness. Amen. Okay? Kaya pag ang tingin ng tao is about death lang, kulang. Pero inaamin natin na hindi legalistic na lahat ng pagkabanggit ng death may resurrection na laging may kasabay. Hindi naman. Kasi ang Bible ay kabuuan. So, iintindihin mo yung kabuuan niya. Hindi porket hindi lang nabanggit dito, death lang. Okay? Kuha po natin? Yes. Amen po ba? Amen. Okay. So, na-reconcile
nare-reconcile tayo through the death. So ito talaga ang gospel. Death and resurrection as complete. Okay? Death of His Son. Capital, which is Jesus Christ. So makikita nyo, may connection talaga sa salvation. Sabi rito, how much more having been reconciled, okay, dahil na-justify tayo, shall we be saved through His life, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kasi yan ang nangyari sa buhay ni Jesus. Okay? So, na-reconcile na. So, hindi na tayo enemies at hindi na tayo wala ng war at war, kundi na-reconciled na. Okay? Meron na reconciliation. Tingnan pa natin sa verse 9. Bakit nauna yung 10? Kaya ko inuna yung 10 para mabasa niyo yung salitang enemies. Ibig sabihin, habang enemies noon na hindi pa nare-reconciled, okay, na hindi niya pa nare-receive yung justification, na hindi niya pa nare-receive yung peace with God. Yun yung kapayapaan doon with God. We are enemies. Ngayon, dahil nabasa niyo na yan, context ulit, may nauna lang na minention siya sa verse 9. Noong enemies tayo, anong situation? Verse 9. Okay? Since we have now been justified by His blood. Pag pinag-usapan ang blood, is about death also. Okay? Kaya meron kayo, marami rin kayo mababasa through the blood of Jesus Christ. Kaya pala, yung covenant through the blood of Jesus Christ means covenant yon mula sa kamatayan ni Jesus. Yes. Yun talaga ang gospel. Hindi po ito panlalait, ha? Kung gaano ka ignorant talaga yung marami. Sabi niya, ito na naman yung mga ganun parang usual na naririnig natin. Sabi niya, ano nito, ginamit niya na parang napakatinding bula ang tagapagturo. Means matindi. Kasi yung mga naririnig niya, sobra-sobra sa paniniwala niya na malayo. You get my point? So makikita niyo na ang layo ng sitwasyon namin. Kasi yung iba baka hindi nyo maintindihan yun, kaya at least na ano ko na, sabi niya, yung katuruan na OSAS. OSAS. Alam niyo po ba kung ano yun? Alam niyo po ba kung ano yun? Tingnan natin si Gerald, baka may idea. May idea ka? Yun. Kasi ang grace talaga, hindi tayo after doon. Pero ang grace talaga, ganun ang katuruan niya. Nakukuha niyo po yung point? Pag ang tao ay naligtas. Nakuha niyo po? Yan ang katuruan ng grace. Kasi sa katuruan ng law, wala talagang assurance of salvation doon. Kasi ngayon makakasunod ka, mamaya o bukas o sa susunod na linggo o sa susunod na buwan o sa susunod na taon, hindi na. Nakukuha niyo po? So paano ka magkakaroon ng assurance of salvation kung ang salvation mo nakabatay sa iyong mga ginagawa? Nakukuha niyo po? Kaya masasabi natin, hindi sa katapatan natin, kundi sa katapatan ni Jesus talaga. Amen. Palakpakan natin si Jesus. At ulitin ko, inuulit ko, lagi ko ito inuulit, hindi ito pag-aabuso para mamutay sa kasalanan. Hindi po. Kailangan ko lang idiin yung grace para tayo maging grateful. At pag tayo naging grateful, talagang na-appreciate natin yung grace kasi mismo ang magbabago sa atin. Ano ba yung grace? Yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Yun ang magbabago sa atin. Amen. Sa matigas na puso, palakpakan po natin ulit si Lord. Amen po, ma? Amen. Okay. Maybe matagal, pero yun talaga ang totoo. Maybe matagal, pero yun talaga ang totoo, na kahit saan mo ilagay, mayroong mga tao talagang matigas ang puso. Kaya mayroong iba na yung mga anak nila matigas yung puso, pero pag naramdaman ng anak yung lalim at totoong pag-ibig ng ama,
yung katigasan ng anak nababasag. Nakukuha niyo po? Okay? Kaya ang pag-ibig lang talaga ang nagbabago. Ang pag-ibig lang, sabi nga doon, love never fails. Hindi mabibigo ang pag-ibig. Amen? Amen. Yan ang ginawa ni God sa inyo. Kung bakit ganito tayo ngayon, kung bakit ganito ako personally, okay? Maraming alok ang mundo, pero walang dating sa akin, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Kung bakit ako ganito. Kung bakit kami ganito. Pwede kaming magpakasarap, magpakasasa, intindihin namin yung sarili namin. Pwede kaming magpakasarap at intindihin na lang namin yung sarili namin. Bakit namin iintindihin yung problema ng iba? Bakit namin iintindihin yung ayaw naman na mag-grow kay God? Pero dahil sa ginawang pag-ibig ni God sa amin, sa akin personally, at sa aking asawa, ganito kami dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Pag naramdaman niyo yung love ni God, magbabago yan sa buhay. Hindi niyo kayang manahin. Hindi niyo kaya na intindihin yung sarili niyo lang dahil sa pagmamahal ng Diyos. At hinihintay ni God yan at inaasahan. In Jesus' name. Amen. Amen. Malakpakan po natin sila. Okay? So, since we have now, kaya may word now eh. Kasi may ang now, ibig sabihin may past. Tama? Past, present, and future. May dispensation yun. Okay? Present, pakinggan nyo past, ang Gentiles, hiwalay. Hindi tayo direct, si God hindi direct na nakikipag-deal sa atin. Why? Sabi niyo why? Why? Wala siyang covenant sa iyo. Kaya walang direct na pag-deal sa iyo. Kanino siya direct na nakikipag-deal? Sa bayan ng Israel kasi nasa kanila binigay ang covenant. Merong agreement. Nakukuha niyo po? Yes. In the past. But now, present yun. Through Christ, we are sharer and partakers of the promise. Nakuha niyo po? Yes. Okay? Yung covenant na binigay sa kanila at yung new covenant na binigay sa kanila yun. Kasi sila yung may old, sila yung pinangakuha ng new. Sharer tayo ngayon doon. Nakabahagi tayo. Amen? Pero sa kanila pinangako, pero sharer tayo. Sa promise, doon sa bagay na yon. Okay? Future. Yan naman yung rapture na darating. Okay? Kailan po yun? Kailan po? Future. Okay? Amen po ba? Amen. So nakita nyo magkakaiba? Iba ang past natin, kung anong situation ng past natin, hiwalay tayo. We are excluded, ang sabi doon. Separated, excluded, stranger. Okay? Yan ang mga binigay sa atin. But now, so nakita nyo, we are sharer and partakers. Future. Yung pinangako niya na kukunin tayo. Yun ang mangyayari. So makikita nyo magkakaiba. Pag dumating na yung future na kinuha na tayo, makikita nyo iba na uli yun. Tapos na yung dispensation of grace na ibinigay sa body of Christ sa mga Gentiles about kay Jesus Christ na pag so iba na yun, makukuha nyo? Kuha po ba natin? Yes, yes. So haharap na ngayon siya sa mga Jew naman. Ibig sabihin, babaling na uli siya sa mga Jew. Okay, ayaw ko na po lumayo, balikan natin. Since we have now been justified by His blood, tingnan nyo how much more shall we be saved? Saan? From God's wrath. Inuna ko lang muna to kasi mabigat yan pag narinig nyo. Bakit may God's wrath? Bakit po may God's wrath? Kasi we are God's enemy. Why? Because hindi pa tayo na-reconcile dahil hindi pa natin sinasampalatayan yung kanyang anak sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So napakaliwanag. So makikita nyo paano kung iimbituhin yan. By context.
So, hindi ko kayo nililigaw. Nakukuha niyo po? Amen. Magkakadikit ang verse from chapter 4, chapter 5, chapter 5, verse 10. Okay? Verse 9. Okay? So, punta ngayon tayo. So, anong sinimulan natin? Romans chapter 5, verse 1. Yung chapter 4, verse 25, pinakita ko lang kung ano yung therefore. So, ano sunod ng chapter 5, verse 1? 2. Verse 2. Means, yung mga ibang verse na yun, ginawa lang natin na supporting verse. So, kita nyo, context ulit tayo. Balik na tayo sa verse 2. Through whom we have gained access by faith into this grace. Kaya ang message ni Apostle Paul is what? Grace. Grace. At paano tayo magkakaroon ng access sa grace na to? Paano po? By faith. Alam nyo ba yung sa explanation na lang, yung salitang access? Key. Sabi nyo nga, susi. Susi. Kasi yung susi, magkakaroon ka ng access na makapasok. Okay? Yung susi, magkakaroon ka ng access na mabuksan mo. So, paano ka makakapasok? Paano mo marireceive? Paano mo makukuha yung grace? Through faith. By faith. Nagkaroon ka ng access by faith sa grace na to. Okay? In which we now stand. Why now? Bakit ginamit niyang now? Kasi before, yun na naman ulit yung past, hindi pa. Pero now, iba na. Okay? Meron ng grace na inano sa atin. At ngayon, doon tayo nakatayo. Okay? And we boast in the hope of the glory of God. Hindi nyo gaano pansin. Okay? Hindi nyo gaano pansin, pero once na in-explain yan, or basahin nyo na lang sa Tagalog, ganito po yun. Ngayon kami, medyo malalim eh. Malalim na pagkasabi, sabi niya, kami nagagalak, parang layo, di ba, boss, o parang proud kami. So kami nagagalak sa pag-asa na inaasahan namin sa kaluwalhatian na gagawin ni God or ibibigay ni God sa atin. Sa atin na nagkaroon ng access by faith sa grace na to. Okay? Ulitin ko. Dahil tayo ay na-reconcile, tayo na-justify through faith. Okay? So, meron ngayon tayong hope. At ano yung hope natin? Sa glory ni God na ibibigay o i-reveal sa atin. Pag tinignan nyo sa dictionary yung glory, ano yung glory? Sa Tagalog niyan ay kaluwalhatian niya. Okay? Ano yung glory? Sabi doon, praise and honor. Okay? Ano yung glory? In short, yung glory na yan, higit pa yan sa gustong natin dito sa mundo na to. Okay? Hindi kayo maniniwala kasi nandito tayo sa mundo na to. Ang umiiral kasi sa atin ngayon ay senses, saka generally, kung ano yung present situation. Pero mas maniniwala na lang kayo pag nakita nyo na talaga yung actual, yung situation. Na masasabi nyo, hindi kayang pagpalit at ipantay kung ano yung glory na ibibigay ni God sa mga bagay na gusto natin dito sa mundo na ito. Nakukuha niyo po? Yung glory na yon sa mga war, sa mga labanan dati, okay, sa mga warrior, ang pinakagusto nila is to na yung glory makuha nila. Okay? Kaya nga may mga palabas, kinoconnect yung war tsaka yung glory. Nakukuha niyo po? Ano yun? Diba? Kinoconnect yun. Parang ganito ito parang yung status mo na heaven. O yun. Nakukuha niyo po? Yun yung hindi ko ma-explain sa inyo. Yung situation na heaven.
Okay, yon. Actually, pumapasok yon. Yung kasiyahan. Okay, pumapasok yon. Naalala ko na yung mga word. So, yung glory, matindi yan. Okay? At yan yung ating inaasahan. Okay? Ano yung inaasahan natin? Ulitin ko? Glory. Okay? Kapag hindi mo naintindihan yung tunay at malalim na gospel, wala ka talagang tunay na hope. Nakukuha niyo po? Kasi ang hope natin, yung glory na i-reveal sa atin, ibibigay. Nakukuha niyo po? Eh sinasabi ko, walang assurance ng salvation. Nakukuha niyo po? Ang hindi talaga tunay na grace. Kasi nakabatay lang to sa tao. Nakukuha niyo po? So wala kang assurance. Pero kapag tunay na grace, meron ka ngayong living hope. Saan yung living hope mo? Hindi yung yayaman ka, hindi po yun. Okay? Hindi ako against doon, pero hindi talaga yun yung hope na tinutukoy doon. Kundi yung hope na ibibigay niya sa eternity natin. Nakukuha niyo po? Yan yung tinutukoy talaga dyan. Okay? Yung hope na glory. Bakit nagkaroon siya ng hope about sa eternity talaga? Bakit meron siyang hope? Because we have peace with God. Nakuha niyo po? Meron ng peace with God. Saan nakasulat yun? Siyempre, sa verse 1. Ayan o. Okay? Through faith, tayo na-justified, we have peace with God. Through Jesus Christ, dahil may peace na kay God, ipapakita ko lang yung connect ha, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand and okay, period, and we boast in the hope of the glory of God. So bakit yung hope niya, babalik natin? Bakit siya nagkaroon ng hope? Kasi siya ay meron ng peace with God dahil na-justified na. At ano yung hope niya? Hindi dahil yayaman siya dito. At iulitin ko, hindi po ako against doon, pero hindi talaga yun ang pinag-uusapan. Kundi yung hope na binigay sa atin, yung eternity natin na glory na ma-i-experience. Kuha po natin. Amen po ba? At tingnan nyo once naintindihan mo yung hope na eternity na glory sa'yo, tingnan nyo po yan, 3. Dahil doon sa hope na may glory sa eternity kaya sabi ko hindi yung hope about pera dito kundi sa eternity. Tingnan nyo verse 3. Not only so, but we also glory in our sufferings. I-explain ko naman yung babalikan natin. Because we know that suffering produces perseverance. Anong ibig sabihin nito? Napaka-complete niya. Pagkatapos ng salvation, pinapakita na yung salvation na ginawa sa atin sa eternity at sa spiritual, pero habang nandito tayo sa present life, dito sa mundo na imperfect, okay? Imperfect world or fallen world, merong sufferings. So, walang connection na wala kang relationship kay God, kaya ka merong sufferings. Kasi yung iba nako-connect. Galit sa akin si God, kaya ako ay pinapalo. Galit sa akin si God, kaya ako pinarurusahan. Hello, hindi galit sa iyo si God. You have peace with God through the blood of Jesus Christ. Amen. At dahil doon, meron kang hope ng glory sa eternity, pero meron sufferings dito sa buhay na ito. Nakukuha niyo po? Amen. So, pinapakita na meron talagang sufferings. At makikita nyo, kahit na merong sufferings, tingnan nyo, matindi to na-overcome natin yung sufferings dahil sa hope of glory na ipinangako na marireceive natin sa kabilang buhay, and that is for all eternity. Amen. Parang ganito. Mahirap talaga, pero syempre, lalo na kung wala ako sa situation, madaling magsalita kasi, tama? Pero ako, kasi sinasabi ko kung ano yung nasa scripture. Okay? Hindi ako nagmamalaki sa kundi sinasabi ko lang yung scripture. Na ang tao, pag nag-trust sa salita ng Diyos,
at talagang clear sa kanya at dahil siya'y naniwala, alam niya na peace, meron na siyang peace with God, so meron na siya talagang inaasahan o pag-asa. Yun yung hope sa Tagalog, di ba? Pag-asa. Sa eternity ng glory. Okay? Yung glory na hindi ko nga ma-explain, pero sa isang banda na parang ganito, yung heaven. Hindi ko sinasabi yung heaven is glory. Yung heaven na kalagayan mo, yung ramdam mo, yung situation mo, na talagang ramdam mo yung heaven. Glory talaga. You get my point? Okay, yun yung inaasahan. Makikita nyo, kahit merong suffering, nagpe-persevere ka ngayon. Ang nasa isip mo, pansamantala lang to, may nakahandang glory sa akin sa kabilang buhay. Nakukuha nyo po. So, because of that, meron kang hope. Meron kang inaasahan. Okay? Yung may mga problema rito sa buhay nito, sabi nila, once na nawala yung pag-asa, ano na nangyayari? Bumibigay na. Nakukuha niyo po? Kasi ang pag-asa nila, yung mga bagay pa rin dito sa mga bagay dito sa mundo. So lahat yun is unstable. Pero yung pag-asa na salita ng Diyos na ibinigay, na merong glory na ibibigay ko sa iyo, dahil you have peace with God, you are justified and reconciled through faith sa ginawa ni Jesus Christ, that is firm. Hindi yun nayayanig, hindi yun nagbabago. Nakukuha niyo po? At pag dyan nilagak mo yung pag-asa, totoo na mahirap sa buhay nito, mahirap. Pero dahil sa pag-asa mo na yun ang nanatatiling pag-asa mo, kaya kaya mong gumising sa bawat araw. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Uulitin ko, baka sabihin madali lang ang salita. Okay? Hindi po ako yun. Kasi sabi ko nga, mahirap pag nasa actual. Pero kailangan ko lang sabihin ko, ano naman yung nasa scripture. Okay? Kaya ang kailangan natin, yung hope of na hinanda ni God sa eternity. But the problem, the unbelievers, walang ganong hope. Tama po ba ako? Yes. At ito ang pinakamatinding problema pa. Okay? Ito ang pinakamatindi. Maraming sa mga totoong Christian, hindi nakalagak yung hope nila sa eternity na glory na ibibigay ni God. Nakukuha niyo po? Naiisip niyo po? Yes. Nakikita niyo yung katotohanan? Yes. Sa inyo o sa iba? Pag tumingin kayo sa iba, makikita nyo, ang bilis makita. Pero pag sa inyo, hindi nyo nakikita, pero magkapareho lang din yun. Nakukuha nyo po? Yes. Okay? Maraming Christian na ang hope nila, hindi na sa eternity na glory na ibibigay. Ang hope nila laging nandito sa buhay na ito. Yun ang masama. At yun yung nakakatakot. Kaya pag may mga dumarating na sufferings, o problema, o pagsubok, madaling bumigay. Okay? So, kaya parang ang nangyayari, ganito. Sa ganung aspeto, parang wala na tuloy pinagkaiba ang mga unbelievers sa believers. Kasi yung unbelievers walang hope. Yung mga believers may hope, pero hindi doon naka-fix yung hope. Kung hindi naka-fix din, dito pa rin. Kaya parang walang pagkakaiba pag naka-receive ng problema. Okay? Pero hindi ko sinasabi naman nakikita ko naman na talagang that is part na ang Christian kasi is progressive yung pag-grow natin sa relationship or sa faith natin sa salita ng Diyos. Nakukuha po natin, progressive, nagpo-progress lang. Pero of course, nasa inyo kung paano kayo magre-response para yun mag-grow. Eh kung hindi talaga kayo nakikinig at uma-attend, hindi talaga tayo mag-grow. Kaya di ba noon pa lang hinahamon ko talaga kayo, china-challenge ko kayo, nagkaroon na ba kayo ng conviction na sinabi nyo kay God, God, hindi legalistic ka, God, gusto kong umattend. Hindi ako a-attend dahil hindi na talaga ako pwedeng umattend. Pero kapag pwede, a-attend ako. Nakukuha niyo po, ibig sabihin may conviction ka, a-attend ako. Hindi lang ako a-attend dahil hindi talaga pwede.
Pero kapag pwede, a-attend ako. Kasi yung iba, medyo kumalimlim lang yung weather, ay, hindi na ako a-attend yan. Nakukuha niyo po bakit? Baka mahirapan ako pag uwi. O, kita niyo bakit ako napupunta doon? Para mga batang usapan na to, batang Krisyanong usapan. Nakukuha niyo po? O, konting bagay lang. O, konting bagay lang. Yung konti, may konting naramdaman. O, hindi ako makaka-attend, may naramdaman ako. O, napuyat ako. So, ibig sabihin, huwag tayo tumingin sa tao dahil pare-pareho lang tayo. Pati ako, tama? Wala naman talagang matuwid. Wala kahit isa. Means walang perfect. Nakukuha niyo po? Pero magkaroon tayo ng conviction na nag-decide tayo, Lord. Gusto ko mag-grow. Why? Kasi pag hindi tayo nag-grow, tayo rin ang magsasuffer. Tayo rin ang magsasuffer sa suffering na nai-encounter natin dito sa mundo nito. Tayo rin ang magsasuffer. So, napunta sa kaligtasan ng usapan, napunta sa kahirapan sa buhay nito, nakita niyo perfect, oh. Tapos napunta sa pag-grow. Okay? Kasi ang sabi nito, because we know that suffering produces what? Perseverance. Pag may na-encounter ka, nagpe-persevere ka. At pag nagpe-persevere ka, ano bunga niyan? Ito mga supporting uli. Hindi ko na nabalikan. Try natin balikan mamaya. Kinukunin ko lang muna agad. Perseverance to, parang ganun yun. Perseverance to character. And character to hope. Tingnan nyo. Nagsimula kanina sa hope. Nagtapos sa hope. Means yung hope is nag-grow kung paano tayo patuloy at lalalim na umaasa sa Diyos at sa mga salita o pangako niyang ibibigay sa atin. Nakuha niyo po? Di ba nabanggit na yung hope kanina? Yes. Ang sabi kanina, kung babalik niyo, sa hope of glory. At doon sa glory na yon, tapos na yung hope, meron tayong naasahan na glory sa eternity, mayroong suffering. At sa suffering, nagpuproduce ng perseverance. Yung perseverance, nagpuproduce ng character. At yung character, sa hope, bumalik ulit sa hope. Ibig sabihin yung hope na meron tayo, nag-i-improve yan, lumalalim lalo. So kung ano yung hope nyo kay God, at sa eternity ipinangako, nag-grow pa yan. Amen? Amen. Nag-grow pa yun. Okay? Kaya yung binabanggit ko kanina, maraming Christian na ang hope nila ay nasa present life. Okay? Meron din naman. Hindi ko sinasabi totally zero. Okay? Kuha po natin. Yes. Nag-hope din naman sila kay God for sure. Meron din. Pero nag-grow pa yun. Amen? Amen. Pero para mag-grow yun, kailangan maintindihan natin, okay? Ang mga supporting kasi yan na merong suffering at kailangan mong mag-persevere. Yan. Mag-persevere. Ito, pakinggan niyo po ito. Tingnan niyo yung message ko. Parang nauulit lang. Pero ito, naka-context na tayo. Nakuha niyo, hindi ako namili. Okay? Alin yung sinabi ko parang nauulit? Naalala niyo ba yung mga message natin noon na related sa prosperity gospel? Hello? Ano ba ang connection doon sa prosperity gospel? Pakinggan nyo, ito po yung totoo. Dahil ito po ay nakikita ko, narinig ko personally ng aking tenga sa bibig ng isang bishop na tumatayo sa katuruan ng prosperity gospel. Sabi niya, kung makikita niyo ang katuruan ng prosperity gospel, hindi sila halos nagtuturo ng sufferings. Kasi medyo nagko-conflict, okay, ang sufferings sa tinatawag na prosperity gospel. Ang prosperity gospel ay hindi nasa Bible. Yun ay term na pagkatawag kung ano yung aral o katuruan na tinuturo. Kasi ang prosperity gospel, ganito po yun, ang aral nila o katuruan na ang lagi, okay, na nangyayari sa ating buhay, binabanggit din nila yung grace, nakukuha niyo po, grace, and because of that grace,
puro prosperity ang mangyayari sa buhay mo, financially and physically. Nakukuha niyo po? O, narinig niyo po? Yes. Paano papasok ang sufferings? Magkaka-conflict. Nakukuha niyo po dahil sa grace ni God. So, ang turo nila is laging prosperity financially. Okay? Isipin niyo, general ito ang common yung common inano natin. Pag inalis sa inyo yung problema sa pera, generally parang dadagdagan ko pa lang nga yung pag sinabi ko pa lang na inalis sa inyo yung problema sa pera, sabi ng asawa ko, wala nang problema. Ibig sabihin, generally, halos lahat ng problema ay problema sa pero yun palang binabanggit ko. Inalis yung problema sa pera at inalis yung problema sa kalusugan, wala ka ng problema. Okay? Halos, ayaw ko naman i-period. Kaya nagkaka-conflict yung katuruan ng prosperity gospel sa kanila kasi laging good. Kaya yung prosperity gospel, listen almost nakadikit siya sa message ng tinatawag na inspirational. Why? Kasi puro uplifting. Nakukuha niyo po? Pero remember, ang inspirational, magiging lies yan kung yun ay against sa word of God na truth. Nakuha niyo po? Kahit na uplifting siya. Okay? So, medyo talagang conflict yung prosperity gospel tsaka yung sufferings. Kaya hindi niya naririnig sa kanila ang mga message ng sufferings. Puro to prosper, and to prosper. Ngayon, narinig ko to uli sa bibig mismo ng preacher, ng prosperity preacher. Ang sabi niya, ang suffering na meron lang tayo. Narinig niyo po? Narinig niyo po? Yes. Ang suffering na meron lang tayo is yung suffering ng persecution. Okay? Yun lang. So, ano yung persecution? Persecution, na i-encounter mo to, kaya na meron kang ginagawa, okay, kay God, and because of that, merong someone na nagpe-persecute sa'yo dahil sa ginagawa mo na related kay God. So, yun lang daw ang suffering na meron tayo. Suffering naman nila noon, kinukulong. Suffering nila noon, pinapatay. Yung Christian, nakukuha niyo po? Ngayon, nangyayari pa rin naman yun sa ibang mga Muslim or communist country. Kinukulong. Merong mga country ngayon, kahit hindi communist, na bawal mag-preach ng Word of God publicly. Pag pumunta ka sa public, sa street, at nag-preach ka na may hawak ka ng mic, nag-preach ka publicly ng speaker, sisitahin ka ng police. Nakapost yan. Sisitahin ka ng police. Hindi ko nga alam kung sa Europe ba yun or what. Okay? So, bawal. Pero sa Pilipinas, hindi. Hindi ka lang napapansin Walang pumapansin sa'yo. Pero hindi bawal. Bahala ka sa buhay mo. So, ang persecution lang nila, tignan nyo is what daw? Ano ang persecution sa prosperity gospel? Ano lang ang suffering nila? Persecution. At ano ang persecution na kanila? Suffering. At ano suffering nila? Persecution. Tignan nyo kung gaano katotoo. Pag sinabi mo totoo yun, ganito dapat mangyari. Inalis ka na sa imperfect world at ilagay ka sa perfect world. Yun. Suffering nila. Kasi habang hindi ka pa inaalis sa imperfect world, okay, may injustice. Nakukuha niyo po na nangyayari. Mayroong mga bagay na ginagawa mo na tama ka, pwede kang hatulang pa rin gumagawa ng mali. Tama na ginagawa mo pero mali ka pa. Or tama ginagawa mo o walang mali, pero may dumarating sa buhay mo na pangit, problema, na hindi naman resulta. Pakinggan nyo para makikita nyo parang injustice sa datingan. Pag gumawa ka ng masama at meron ka na experience na masama, parang ang dating, tama lang kasi may ginawa kang masama, resulta ng maling ginawa mo. Tama? Yes. Pero pag wala kang ginagawang mali,
At tama pa ginagawa mo, pero may mga nangyayaring masama at hindi tama sa buhay mo. Anong dating? Bakit ganun? You get my point? Kamot sa ulo. Bakit ganun? Wala naman akong ginagawang mali. Tama pa nga ang ginagawa ko, pero bakit ganito nangyayari? Okay? Excuse me po, like, marami. Ayaw ko na magbanggit kasi baka feeling nila maging insensitive ako sa tao. Pero ay gusto ko lang makarelate or maintindihan nyo kasi hindi perfect ang mundo. Para maintindihan nyo pa, hindi lang mundo hindi perfect ang katawan natin. Kasi nung tayo sumampalataya, hindi pa tayo ginawang glorious body. In short, tatanda talaga tayo at magkakasakit. Tatamaan tayo ng sakit. Hindi ko sinabing hinihintay ko yun. Ibig sabihin, bilang tao, tatablan tayo ng sakit. Hindi tayo immune na protektado dahil sa you get my point? Kaya lahat ng Christian nagtago ng pandemic. Kasi tao tayo. This world is imperfect. Sino gumawa nun? Maaari may gumawa ng virus, maaari lang because this world is imperfect, wala kang ginagawa. Nawalan ka tuloy ng negosyo dahil sa pandemic, dahil sa kagagawa ng ibang tao. Nakukuha niyo po? Tapos magkakasakit ka kasi yung body mo hindi pa rin perfect. Kaya nga sabi ni Jesus, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Amen. Palakpakan natin si Lord. So means, hindi tayo exempted. Meron talagang sufferings. At once na sinabi natin ganito, na ang sufferings ay nakakatulong or nagiging daan o pinto para tayo mag-persevere. At yung persevere saan daw papunta? Character. At yung character saan papunta? So means, nagmamature, tama? Yes. Kung ang suffering pala nagpapamature, anong sasabihin ng preacher? Alam na alam ko na kasi galing din ako doon. You get my point? Alam mo ano sasabihin nila na paghahamak o panlalait? Sasabihin nila ganito. Kaya pag hindi ka gaano malalim, ito nga yung isipin mo. Ganito sasabihin niya. Kung ang suffering pala ay nagpuproduce sa'yo na mag-mature ka, ganito ipag-pray mo kay God. God, bigyan mo ako ng maraming sufferings. Kasi gusto ko mag-mature. Yun ang sasabihin niya. So, mapapaisip ka, pero panlalait yun. Pero sa iba, naisip, so means hindi talaga suffering na magpapamature. Kasi kung gusto natin mag-mature, dapat ang prayer natin, God, huwag mong alisin yung problema ko. Bigyan niyo pa ako ng maraming problema dahil gusto ko mag-mature. Pero hindi tama. Kasi ganito ang tama. Gusto niyo marinig ang tama? Yes. Hindi natin kailangan mag-pray, Lord, bigyan niyo ako ng sufferings. Ang sufferings, dahil nasa imperfect world tayo. Nakuha niyo po? Dahil nasa imperfect world at yung body natin is hindi pa glorious body, hindi natin maiiwasan. At umaasa na lang lagi tayo sa Diyos. Pero in short, makikita nyo, iba yung context ko ng grace sa context nila. Sa context ng grace nila, para kang may immunity na shield, you are protected lagi. Nakukuha nyo? At kung sakaling tumagos man yung ganun na andate, grace ulit, tatanggalin ni God yan. Nakukuha nyo po? Hello? Tatanggalin ni God yan, aalisin niya yung sakit na yan. Hindi ako, ito na naman, baka mamisa yan yung mga message natin before, na parang ang dating hindi na tayo magkakasakit or magkakasakit tayo, mamamatay. Hindi ganon. Kailangan natin intindihin. Pero sa kanila, pag dumating yung sakit, pagagalingin ka agad. Pero may mga time, may mga Christian na mamamatay sa sakit na yun. Kasi wala siyang pangako na yung sakit mo, pagagalingin kita. Ang pangako niya na iput natin yung hope na meron kang glory na i-reveal in eternity. Kaya umaasa lang tayo sa grace niya kung ano yung grace na i-receive bibigay sa atin kung pagagalingin tayo sa sakit na ito. Pero kung hindi man, kung hindi man, hindi ko sinabing hindi pagagalingin or pagagalingin. Kung hindi man, ito ay grace ni God at i-receive ko dahil yun ang grace ni God na ibinigay sa akin para ma-overcome ko. Pag sinabi ma-overcome is, madala ko.
Kaya, di ba sabi, my grace is sufficient for you? Okay, yung sinasabi na in times of weakness, general yon. Saan ba tayo minsan weak? Saan tayo madalas weak? Pera ulit, pag walang pera. O, di ba pag walang pera, walang gana. Hello, sagot naman kayo. Yes. Amen. Pag walang pera, okay, parang walang buhay. Pag walang pera, parang hindi masaya. Okay? Eh lalo na kapag mayroong karamdaman. Sasabihin mo lang, mas maganda pa walang pera, basta malusog na lang, di ba? So, iba pa yon. So, anong point ko? Hindi natin kasi hindi perfect ang mundo, hindi perfect pa yung body natin. Pero dahil tayo meron ng peace with God, may binigay sa ating pangako na 100% sure at guaranteed. Meron tayong glory na marireceive sa eternity. Perfect body and perfect sa situation na yun. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya kahit may suffering, yun ang hope mo. Yun yung hope mo. Amen? Amen. Okay. So, reference na naman yan. Okay, I consider that our present suffering are not worth. Mga ano na yan? Supporting. Magtataka kayo. Yung chapter 4, na pag-usapan natin, remember si James at si Paul, sa katuruan ng salvation, na may connection kay Abraham. Naalala niyo po yun? So, bakit ngayon ginagamit ko si James? Dito ipinapakita, hindi natin binabaliwala, una, ang Old Testament. Hindi na ba ako gumagamit ng verse ng Old Testament? At hindi ko binabaliwala yung ibang apostles ng apostle ng mga Jew. Okay, dahil apostle pa rin sila ng church at tayo ay part ng church. Pero ang apostle ng Gentiles is directly si Paul. So in short, pakinggan nyo, lahat ng hindi ko conflict sa aral ni Paul, walang problema. Pero kung may conflict katulad nun, ang turo ni James, pakinggan nyo, eksakto narinig nyo yun, na ang justification is not faith alone. Narinig nyo po ba yun? Yes. Kailangan accompany. Okay? Kailangan working together. At ang sabi doon, magiging complete, mabubuo. Kailangan faith and works. Okay? So, hindi faith alone, ang righteousness doon. Very clear kay Paul, ang ating justification and righteousness is through faith by the death or blood of Jesus Christ. Amen? Amen. So doon, conflict sila. Kaya, bakit ko pakikinggan yung turo ni James? Nagtuturo siya, nagsasalita siya para sa mga Jew. Pero pag walang conflict, pwede natin gawing reference kahit yung turo, yung aral ng ibang apostle, total, Word of God pa rin naman yan, generally. You get my point? Why? Kasi kahit Old Testament, Word of God tama po ba? Yes. Kaya yung turo nila Peter, nila James, Word of God din. Kaya lang, hindi ikaw ang kinakausap. Pero pwede mong gawing reference. Pagkatapos mong makita sa turo ni Paul. Katulad ng turo ni Paul, ano ba turo ni Paul? Na ang suffering, makikita nyo, may development na nangyayari. Suffering, perseverance to character, and character to hope. So, merong maturity nangyayari. Tama po ba? Yes. O, tingnan nyo sinabi ni James. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, means, kung ganito lang, yung testing of your faith, kahit sabihin mo yung suffering, tama po ba? Pag mayroong bang testing of your faith, may sufferings? So, yung sufferings mo, magpuproduce na perseverance. At tingnan nyo ang verse 4. Let perseverance finish its work. Ibig sabihin, hayaan mo lang, ituloy lang, huwag kang tuloy mo lang. So that you may be what? Mature and parang ganun, nagmamature means yung ulitin ko, sufferings to perseverance to character, and character to hope. So, nagmamature. Hanggang umabot ka, ito may bigyan, finish is work, hanggang umabot ka, na yung faith, yung hope mo, nag-grow pa. Yung hope. Okay? So, means, kaya gumagamit pa rin tayo ng ibang, kahit hindi lang sulat ni Apostle Paul. Basta hindi conflict.
Parang ganito. Kayo lumagay sa logic na lang ha. Pag may conflict between kay Paul at kay Peter, sino pakikinggan niyo? Parang ganito lang sasabihin ko. Papakikinggan niyo kung sino magulang niyo. Pakikinggan niyo kung sino yung teacher niyo. Yun ang pakinggan niyo. Tama po ba? Yes. Sino ba magulang ng mga Gentiles? Paul. Si Paul. Di ba bumabati tayo happy joyful Father's Day? Sabi ni Paul, ako ay naging ama niyo dahil sa pananampalataya. Binanggit ba ni Paul yun? Yes. Yes. Kaya tinatawag niyo nga rin akong Tatay Chi. Pero ang pinakatatay natin, si Paul sa gospel. Pero ang pinakatatay natin, of course, walang papantay, si God the Father. Amen. Amen? Kaya lang naman natin naging tatay si Paul dahil siya'y naggamit o ginamit para iparating ang Ebanghelyo. Kaya nyo rin ako naging tatay dahil ginamit lang ako para iparating sa inyo. Nakuha niyo po? So naging parang spiritual na parent nyo ako. Kaya spiritual na tatay. Bumalik ulit sa hope, di ba? Yes. Wow. Hindi ko ma-emphasize, sayang. Pero sige, yan na natin na konti. And hope does not put us to shame. Yung hope na ilalagak mo kay God, yung hope na ilalagak mo sa salita niya, yung hope na ilalagak mo sa eternity na ipinangako niya, kailanman hindi ka mabibigo o mapapahiya. May naranasan na ba kayo hindi nyo naman ikikwento at sasabihin at hindi kayo magsasalita na parang nagtiwala ka sa Diyos pero hindi nangyari? Isip. Meron bang nangyari na, dito sa nagtiniwala mo sa Diyos yun pero hindi nangyari? Like example, nagtiwala ako God na papasa ako sa board or sa bar pero hindi nangyari. Nagtiwala ako magkaka-boyfriend ako, excuse me po, magkakaanak, pero sa ngayon hindi pa nangyayari. Nagtiwala ako, mabubuhay yung aking parents, mabubuhay yung aking anak, mabubuhay yung aking kapatid, gagaling siya sa sakit, pero hindi nangyari. You get my point? Kasi lahat yun ay walang direct na promise na sinabi sa'yo na mangyayari yung mga bagay. Nakuha niyo po? Kaya pwede tayo mapahiya o mabigo. Pero yung pangako niya na dahil you have peace with God, dahil na-justified ka at na-reconcile, kasama ka sa glory na ibibigay sa kabilang mundo. Sa eternity. Pinangako niya ba? Yun ay direct. Pag nilagak mo yung pag-asa mo, hindi tayo mapapaya at mabibigo. Palakpakan naman. Amen? Kaya, yung faith, ito konti na lang ha, yung faith, hindi yung kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kasi yung pinaniniwalaan mo, pwedeng against sa salita ng Diyos, pero ito yung pinaniniwalaan mo, kasi ito yung gusto mong paniwalaan. Hindi faith yun. Pakinggan nyo ha, ang yung faith is, patuloy kang nagtatrust at nangahawak kung ano yung salita ng Diyos. Yun ang faith. Ulitin ko ha, ang faith is patuloy kang nagtatrust na nahawak sa salita ng Diyos. Hindi ganito ang faith. Na ang faith is patuloy kang naniniwala sa pinaniniwalaan mo. Eh paano ko yung pinaniniwalaan mo is hindi yun ang salita ng Diyos. Tama? So hindi faith yun. Or yung gusto mong paniwalaan. Eh ang problem sa prosperity gospel, pinaniwala na sila na lahat ng sakit ay gagaling. Nakuha niyo po? At lahat ng Christian ay yayaman. Kung hindi man yumaman, giginhawa. Pero may mga bagay na hindi nangyayari doon. So ano nangyari? Nabibigo ba sila? Yes. Nabibigo. At dahil nabigo, ang tingin nila, sino na masama ngayon? Yung pastor ba? Si God. God, bakit hindi mo ginagawa yung salita mo sa akin? Nakuha niyo po? Kaya anong nangyayari? Negative at baliktad pa nangyayari. Nagtatampo at nagre-rebelde na ngayon sa Diyos. Yan ang dangerous ng prosperity gospel. Okay? Hindi nagtuturo ng totoo. So tuloy natin. Hindi mabibigo pag nagtiwala. Okay? Sa pag-asa na ibinigay sa atin. Why?
Sabi niyo why? Why? Nagsalita siya, because. Minsan hindi natin maintindihan lalo kaya kailangan may magpapaliwanag Kaya nga salamat may mga nagpapaliwanag. Kahit ako naman, hindi ko rin ito natutunan. Turo ng Holy Spirit at may mga natutunan din ako. Ganun lang naman din because God's love has been poured out into our hearts. Tingnan ko, ano yun? Ano yun? Ano yung God's love na ibinuhos sa atin? Kapag tinakpan ko to, pero titingin na kayo Ano yun? Ano yung pag-ibig na binuhos sa puso nyo? Holy Spirit. Holy Spirit. Pero hindi makikita yun ng iba. Ang love sa kanila, pinayaman ako. Ang love sa kanila, pinagaling ako. You get my point? Hindi nila maiisip yung pagbibigay ng Holy Spirit sa'yo, love ni God yun. Bakit? Sabi nyo bakit? Kasi Espiritu yun ni God the Father na ibinigay sa'yo as if si God the Father, siya mismo ang tumira sa'yo ngayon, sa loob mo. At yun ang guarantee na dadaling ka hanggang sa pagharap mo kay God. Yun ang deposit guaranteeing our inheritance. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, gaano ka kamahal ni God? Binigyan ka ng deposito. Anong deposito yun? Siya mismo tumira sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na yung kanyang banal na Espiritu, ibinigay sa iyo. Na anuman ang daanin mo rito, even though may mga time nagkakasala ka, itong banal na Espiritu, hindi ka iiwan at hindi aalis sa iyo. Nakuha niyo po? At dadaling ka niyan hanggang sa pagharap mo kay Jesus. Ibig sabihin, parang ganito, yung anak ko, para safe ka, sasamahan kita hanggang makauwi ka. Sasamahan kita hanggang makapasok ka sa classroom mo. Parang ganon. Ganon ang ginawa ni God. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sasamahan kita kahit anong mangyari. Kahit nakalimutan mo na ako, kahit hindi mo ako iniintindi, kahit ginagawa mo yung gusto mo, sasamahan kita hanggang sa pagharap mo kay God the Father. Amen? Ang God's love sa atin, nakikita nyo, spiritual pa rin, is yung ibinigay yung Holy Spirit. Tingnan nyo, who has been given to you. Kasi, ang Holy Spirit, excuse me po, magiging deposit guaranteeing our inheritance. And that is our hope. Na kahit meron tayong nararanasan dito na hindi natin gusto, yung hope natin na kay God, na binigay natin kay God or nilagak natin sa kanyang salita, yun ang magpapatibay at magpapalakas sa atin. Amen? At kung ano man ang daranasin natin, still mga hawak tayo sa grace, sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Lord.